Good day guys. So welcome back to my channel. So today meron tayong i-reprogram na BIOS chip. So i-explain ko rin guys kung bakit siya nagkaka-error minsan. So ito nga palang ginagamit ko na si H3-341A na to. Ang kaya niya lang na i-reprogram is yung bawat chip kasi ng BIOS meron niyang voltage. So yung mga old model na laptop o PC, usually 3.3 volts yung nasa pin number 8, 'di ba? Yun yung chine-check natin, 3.3 volts siya. Yung mga bagong PC ngayon o laptop, meron silang 1.8 volts na supply ang kailangan. So itong CH341A na to, 3.3 volts po ang supported nito. Pero ngayon, may mabibili ka ng adapter. Ayan. Ayan, 1.8 adapter. Ayan. Para ma-reprogram mo na rin yung mga bagong laptop. Mamaya i-explain ko yung mga adapter na yan. Ayan. Ito yung sa 1.8 volts. Ito yung mga ibang adapter. Ayan. Yung sino-solder. Ayan. So ilalagay mo yung chip dito sa solder mo. Tatanggalin mo yung BIOS chip sa board. Lalagay mo dito. Ayan. So, ano pa ba? Halimbawa pala, nagre-reprogram ka, hindi siya maklip. Pwede mong tanggalin yung BIOS chip sa board, tapos lagay mo ng manual dito sa clip. Kumbaga, ayan. Ito yung clip natin, di ba? So, ibubuka mo lang, ilalagay mo yung BIOS chip dito sa loob niya para mas makita mo. Pwede yun guys. Tatanggalin mo nga lang sa board kung hindi niya ma-detect ng ganyan. O kaya sira na yung clip, hindi niya may clip maayos. Kasi yung pwesto ng clip, maraming mga parts dito na hindi siya kasya. So ang gagawin mo, tanggalin mo sa board yung BIOS chip, ilagay mo dito. Ima-manual mo. Yan eh. Buka mo lang, tas ilagay mo. Pala guys, yung ginagamit ko na pang reflash is ito, yan. Yan. Itong model na to. Ayan. May adapter siya na 1.8 volts. Pero ngayon, meron ka nang mabibiling yung upgraded na, hindi na kailangan ng adapter. Kumbaga, pwede mo nang i-select yung volts na gusto mo. Pwede siyang 3.3, pwede siyang 1.8, at ito po yan, ito. So, click natin. Yan. So, ang model po niyan is C3341A B1.7. Ang model po ng pangalan niya, B1.7 yan. So makita nyo yan. Check natin yung, may selector kasi to. Ayan, kung makikita nyo to. Kita nyo to. Yan, selector yan. Pwedeng 1.8 volts, pwedeng 3.3 volts. Yan ang kagandahan yan. Hindi na kailangan ng adapter. Yan. Sa AliExpress, mabibili mo yan guys. Hindi ko lang alam sa Lazada o sa Shopee kung meron na. Pero sa AliExpress, mabibili mo yan. Itong model na to. So, tingnan nyo na lang. So, dun sa mga nagkakaproblema sa pagre-reprogram, itry nyo tong itong ibang version ng programmer ng CH3341A guys. Neo Programmer. Ayan, Neo Programmer. B2208. So, click natin. Yan. Ito kasi compatible to sa lahat. Pwedeng 1.8 volts, pwedeng 3.3 volts. So, ito na yung ginagamit ko ngayon. Nilalagay ko na lang yung link nito para ma-download nyo sa comment guys. So, mapapansin nyo, kapag ang paggamit nito,
Pag magre-reprogram ka na, so i-connect na natin yung ayan, umilaw na siya. Ayan o. So i-connect na natin. Ayan, lapit natin. Yan. So dito, i-detect muna natin. Ayan. So dito, na-detect niya yung chip natin. Ngayon, pipili ka lang dito. Automatic yan, ayan o. Nilagay niya 3.3 volts yung ano natin. Yung chip natin, ayan o. Nakalagay. So hindi tayo gagamit ng adapter na 1.8. So ngayon, magse-select ka lang na isa dito, yan. Yung una, yan, select natin. So pagka-select mo, i-read mo yung BIOS chip, siyempre. So read natin, ito, click mo lang to. Read IC. So hintayin mo lang. So lagi mong hintayin dito guys ha. Huwag tayong magmadali. Pag natapos na yan, success nakasulat dito. Makikita nyo, nakailaw. Ayan, success siya. So ngayon, check natin. Akala nyo FFF pa rin ha. Walang laman. Yung iba kasi nagkakamali. Akala na-delete na niya yung bin file. Hindi pa po naka-delete yan. Ni-read pa lang natin. So ngayon baba natin. Ayan o. May laman yan. Ayan o. Kasi nga naman, kapag kasi in-explain ng iba, ayan, pag FFF daw, wala nang laman. Pero ni-read pa lang natin yung chip. So may laman pa po yan. So ito po yung ayan, laman yan. Ayan. So ngayon kapag nagre-reflash ka guys, tandaan nyo, i-save nyo yung bin file, yung original. So ito yung original, di ba? Si-save mo yan. So pag si-save mo yan, ayan, click mo lang to. Ayan o, save. Yan. So ikaw nang bahala kung anong pangalan nilagay mo. So ako hindi ko na i-save yan, pero sige, i-save natin ng ano yan. HP9 na lang yan. So tinype natin HP9. So kiklik mo save. Automatic yan, ayun, yung file name niya is bin. Yan. So ngayon, click natin yung save. Yan. So pag na-save na guys, pwede mo nang i-delete itong original. Kung may bin file ka nang naka-ready guys ha, yung dump file na tinatawag. Kung may na-download ka ng pamalit, pwede mo nang i-delete yan. So ito po yung X dito, yung nakapula, yan, erase. So erase natin. So success na yung pag-erase, pero nandyan pa rin. Paano mo malalaman kung na-delete na? So i-read natin ulit yung chip syempre. So click natin yung read IC. Ayan o, nag-FF na siya. Ayan. So wala nang laman yung BIOS chip natin. Ayan o. Ayan yan o. Hanggang baba. FFF na lahat. So ibig sabihin blank na yan. Wala na siyang laman. So ngayon i-reprogram natin. May na-download na tayo. So pupunta ka dito sa open file. Pero depende yan saan mo din-download ha. Yan. Yung sa atin nasa desktop. Ayan. Ito yan. Ito yung na-download natin. So kiklik natin yan. Double click lang natin. Yung bagong bin file to ha. Yung bago. Yung pang-reprogram natin. Example, kasi yung dinilit natin na original, corrupted yun. So ngayon, i-reprogram na natin. So ilalagay natin yung bagong bin file. So double click.
Ayan. So, baba natin. Tingnan natin kung na-transfer nga. Ayan, na-transfer siya. Ayan, no? Ayan, may laman, di ba? Pagka-click mo niyan, pag pumasok na yan dito, punta ka ngayon dito sa program IC. Ayan. Pero, i-click mo tong arrow keys na pababa muna to. Ayan. Kailangan, halimbawa ito, naka-uncheck to, no? Di ba? Ayan, naka-uncheck yan. Ayan. Ayan, yan. Yan, halimbawa naka-uncheck yan. Kasi pag dinownload mo tong programmer natin na to, naka-uncheck yan. So, ang gagawin mo, bago mo i-reflash, i-check mo to. Ayan, katulad nito, write at saka verify, naka-check. So, click mo lang ulit. Ayan, so balikan natin. Yan. Yan. So, naka-check lahat. Dapat. Ngayon, pwede na natin siyang i-reprogram. Ayan, pwede na natin siyang i-reprogram. So, kiklik na natin mismo yung program IC. Ayan. So, yes na natin kasi ipoprogram na natin. So, yes. Automatic na siya lahat ng gagawa. Mabilis lang naman eh. So, yes natin. Ayan. Makikita mo naman dito, kapag nag-error yan, pupula dito, may nakasulat. Pero ito, kapag success, ibig sabihin, okay na siya nun, guys. Ayan. So, bine-verify na niya. Usually, itong ginagamit ko kasi walang masyadong error na nakukuha. Pero depende pa rin po yan kung supported ng ano natin na yung USB programmer natin. Kailangan supported yung BIOS chip na yon. Ayan, tapos na siya guys. Na-reprogram na niya. Ngayon, para ma-sure mo, i-read natin ulit. O, click natin yung read IC. Baka naman walang laman to. Bago natin subukan, bago mo subukan kapag natapos na yung pagre-reprogram. Ayan. Na-read na niya. So, baba natin. Ayan o. May laman siya. Ayan. So, tapos na nating na-reprogram tong board na to guys. Ganun lang kasimple ang pagre-reprogram. Ang paggamit nitong programmer na to. So guys, ngayon naman tuturo ko kung paano mo ilalagay ito. Kapag 1.8 volts naman yung i-reprogram mo. So, pwede rin gamitin natin itong clip niya guys. Walang problema yan. So, tanggalin muna natin yung clip. Yan. So, ito nga pala, konting review lang ulit. Ito, ang paglagay nito, ayan, nakita nyo may pula na to sa wire. Yan. Hindi yata kita. Ayan, yan. Yan. May color red to. Ito yung nakatapat sa number 1. Ayan, no. Makita nyo yung numbering niya. Ayan. Yung may color, ito, yung sa dulo, nakatapat sa number 1. At yung number 1, nakatapat dito sa lock. At yung pag-clip nito, yan, so tanggalin natin. Yan, dalawa sila, separate sila. 8 pin to, 8 pin din to. Pero ilalagay mo yung sayo, ito, yung pang-reprogram mo na clip, dito sa huli. Yan. So, lagay natin. Yan. Yan, ayan no. So, yung number 1, nandito. Yan. Pag 3.3 volts, ito yung gamitin mo. Ngayon, kapag 1.8 volts yung supply ng BIOS chip mo, ito yung gamitin mo. May adapter na. Yan. So, ito, kung meron ka nito, ito na lang ang bilhin mo, yung adapter, mga adapter, ayan. Ayan, itong mga to, may kasama ng ibang adapter yan. Ngayon, kung wala ka pa nito, pwede mong bilhin yung pinakina natin kanina, yung upgraded na CH3341A, yung adjustable na, yung voltage, yung supply, pwedeng 3.3 volts, pwede din siyang 1.8 volts. Hindi na kailangan ng adapter.
So, ngayon ito, papakita ko kung paano mo ilagay ito. So, ito tatanggalin muna natin. Yan. So, lapit natin. Yan. So, ganito po yan. At nakikita nyo po itong arrow keys na to. Yan. Pataas. Yan. Tapos may numbering, di ba? Kita nyo, 1, 4, 5, 8. So, dito sa programmer, di ba yung number 1 nakaharap dito sa lock? So, itong number 1 na arrow, dito sa may arrow keys, ayan, ito, nakaharap din dito. So, ilagay natin sa pangalawang 8 pin, sa pangalawa dito sa baba. Ayan. Yan, ganyan po yan. Ayan. Ito yung lock. Ito yung number 1 sa baba. Ito. Ayan. Ito yung number 8 nasa taas. So, lock na natin. Ayan. So, ngayon, ang paglagay naman po nitong clip. Ito yung number 1. Diba yung may color? Ayan o. Hindi nata makita. Ayan, ayan. Ito. May color siya, di ba? Yun yung number 1, di ba? Ayan, dito makita mo yan. Ngayon, yung number 1, nakaharap lagi yan dito. Ayan, dito. Sa clip na to. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ito yung lock. Ayun yung number 1. Ayan. So, paglagay niyan is ganyan po. Tapos, ayan, lock mo lang. Ayan. So, ito na. Pwede na. Pwede na nating gamitin sa mga board na chip na may 1.8 volts na mga BIOS chip. Pwede nang i-clip. Yan. So ngayon kung halimbawa like yung sa mga Apple, MacBook yan, yung mga BIOS chip niyan kailangan i-solder dito. Yan, dito. Minsan 12 pin yan, ayan. Yun naman maliliit ang BIOS chip dito, pwede yan. May adapter din. Kaya lang iso-solder mo isa-isa. Ayan. May numbering po yan, ayan o. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Ganun din po ang paglagay niya dito. Ayan.